Oy, good news daw. May ceasefire na ang US at Iran. Wow! Nice! Congratulations! Matapos nilang takutin ang buong planeta ng ilang linggo, bigla silang nagkaayos. Parang dalawang lasing sa barangay na nagbasagan ng monoblock, naghamunan sa kanto, nagpaingay sa buong subdivision, tapos kinabukasan magkakbay na ulit sila sa lugawan. Alam mo, mas nakakatawa? Binuksan daw ulit ang Strait of Hormuz na dati namang bukas na. Ang pinagkaiba lang ngayon, may usapang bayad na kapag tatawid. So basically, hindi to miracle. Ito ay parang dating libre ang CR sa terminal, tapos matapos nilang guluhin ang buong building, biglang may bayad na ang pagpasok. To know more about this, hingan natin ang update ang ating international correspondent na si Hybrid, live mula sa Strait of Hormuz. Hybrid, kamusta ka dyan? Oh, hello Jack. Okay naman ako. Balita namin, bukas na daw ang Strait of Hormuz. Totoo ba? Di ko alam eh. Okay, ang presyo ng gasolina, bababa na ba? Babalik na ba sa dati? Di ko rin alam eh. Salamat, Hybrid. Wala ka talagang kwenta. Yan po si Hybrid, live mula sa Strait of Hormuz. Ang galing, ano? Sinira nila ang katahimikan, tinaasan ang blood pressure ng buong mundo, pinakaba ang mga barko, pinakaba ang oil market, tapos ang ending parang may service charge pa. So technically, anong nangyari? Nagubusan lang sila ng bala, pagod at pasensya. Tapos tayong mga nananahimik na bansa ang nadamay sa anxiety. Presyo ng langis, presyo ng diesel, presyo ng gasolina, emotional damage. Parang away ng dalawang mayabang sa basketball court, tapos ang buong barangay ang pinagbabayad ng sirang ilaw. At wala akong kinakampihan dito I could not care less kung sino ang mas macho, sino ang mas maraming chicks, o sino ang mas pogi sa press conference. Hindi ito pageant. Hindi ito who wore it better missile edition. Ang pakialam ko, kapayapaan. Tapos mapapanood mo pa yung mga official footage ng Artemis 2 ngayong linggo. Moon, Earthrise, napakaliit ng mundo. At mapapaisip ka talaga, grabe, ganito lang tayo kaliit. Tuldok lang tayo sa napakalawak na kalawakan. Tapos ang gusto ng iilang bansa, patunayan kung sino ang mas makapangyarihan, mas maangas, mas maingay, at oo, kung sino ang mahaba ang kargada ng ego. Boss, napakaliit ng planeta para gawin nyo itong extension ng locker room insecurity nyo. Hindi kami nakatira sa group chat nyo. Hindi kami audience sa testosterone festival nyo. May mga bansang gusto lang mamuhay ng maayos, magtrabaho, magbiyahe, at hindi mamroblema kung may panibagong sumabog sa mapa. Kaya kapag sinabing ceasefire, oo, dapat masaya tayo. Pero wag nating lokohin ang sarili natin. Hindi ito heroic ending. Ito ay parang after-sales service matapos nilang guluhin ang inventory ng mundo. Kaya sa susunod na gusto nyong patunayan kung sino ang mas matigas, mas malakas, mas delikado, pakiusap lang. Mag-arm wrestling na lang kayo. Or mag-flip top kayo. Mag-ML kayo. Magpatintero kayo. Huwag niyong gawing hostage ang buong planeta para sa international sukatan ng yabang. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks kung saan ang kapayapaan hindi dapat bonus round pagkatapos paglaruan ng mga baliw ang mundo.
See you later.